Mas naging possessive si Austin. Simula nang mag-usap kami na layuan si Mason. Ayoko na magalit pa ang lalaki, kaya sinunod ko ang bilin nito. Halos lagi na din nasa place ko si Austin. Madalas na din kasi kami magstay ni Austin sa aking kondo. Kulang na lang mag-live-in kaming dalawa. Pero wala pa naman sa plans ko yun, dahil wala pang malinaw sa aming dalawa. Sa sumunod na araw ay dinalaw ko si Natalia. Mukhang stress ang friend ko. Ang sabi ng iba fresh daw kapag preggy, pero salungat ang nakikita ko sa kaibigan ko. I'm so worried na baka may something bad na nangyayari. Lately kasi ang madalas ko nakasama ay si Austin. Mabuti na lang at hindi selosa ang kaibigan ko dito. Dahil pagdating kasi sakin, ay ipinagdadamot ako nito. Hahawakan ko sana sa braso si Natalia, nang bigla ito dumaing sa sakit. Dahil doon ay nagulat ako, at agad ko na itinaas ang manggas ng damit niya. Puro pasa ang nakita ko. Kita ko sa mga mata ni Natalia ang lungkot, na tila nagsusumbong ito sakin. Nanginginig ang aking kamay nang hawakan ko muli si Natalia. Anong nangyari dyan? Nagtataka kong tanong dito. Ngunit umiiyak lang ito. Huwag ka maingay, magigising yun. Pagsaway nito sakin dahil sa nagsasalita ako. Sinasakta na ako ng asawa ko. Umiiyak na kwento nito sakin. Di ko alam paano ako sasagot sa sinabi niya. Kusang naglaglagan ang mga luha ko, akala ko ay okay ang lalaki kay Natalia. Umalis ka na kasi dyan. Galit na saad ko dito, di ko kaya na ganyan ang sitwasyon ng kaibigan ko, parang kapatid ko na din ito. Nang mawala ang ate ito ang karamay ko. Di pwede, ayaw niya pumayag, pag ginawa ko daw yun ilalayo niya ang anak ko sakin. Umiiyak na explain ni Natalia sakin. Gusto ko man na magsisiga, pero di ko magawa. Dahil sa baka mapano pa ang kaibigan ko sa mga padalos-dalos, ay mapano ang kaibigan ko. Bago ako umalis sa bahay nila Natalia, ay nagbilin ako dito na mag-ingat. Nang wala na akong magawa, ay pumunta ako sa office ni Austin. Nag-feeling reyna ako habang naglalakad. Kita ko agad ang babaeng empleyado na tumutuwad sa harapan ni Austin. Siyempre papatalo ba ako, naglakad ako sa harap nito at tinarayan ko, aba ang tapang nito, tinarayan din ako, akala siguro bisita lang ako dito. Nang makaakyat na ako sa office ni Austin, ay diretso lang ako. Nagulat pa ang lalaki sa biglaang pagdating ko. Di kasi ako nakapagsabi, kaya nagulat din ito. Ngumiti na lang ako baka sampungin ng tupak ka. Hay, patambi naman dito. Kunwaring palusot ko dito, para di ako masermonan. Ngunit ang lalaki ay walang emosyon na tumingin sakin. Ramdam na siguro nito na manggulo lang ako dito. Pero true yun, manggugulo lang talaga ako dito. Ewan kung anong trip ko ba sa buhay. Hinatak ko agad ang isang chair, at itinabi ito sa tabing chair ni Austin. Nakita ko na napapikit sa inis ang lalaki. Tama lang yan, may nis ka sakin. Tutal laging stress ka na sakin. Andito ka ba para manggulo lang Viana? Tanong nito sakin na parang inis na. At may pumasok naman sa aking isipan na kalokohan. Naalala mo ba yung empleyado mo na naabutan ko dito nung nakaraan? Tanong ko sa lalaki. Tumingin naman na nalilito ito sakin. At nakuha naman ng lalaki kung sino ang aking tinutukoy. Si Kayla ba? Tanong nito sakin. Aba malay ko, kung Kayla ba yun, kaya nga nagtanong ako sa'yo eh. Tama naman ako, kaya nga nagtanong ako, kasi di ko kilala, tapos tatanungin niya ako, show nga ni Austin doon ah. Come here. Turo nito sa lap niya, wala akong idea kung bakit, basta lumapit ako. Anong kakulitan ang meron ka ngayon, at talagang pinipilosopo mo ako ha? Panenermo nito, tinatawanan ko lamang ito, dahil sa mukhang inis na sakin si Austin. Ewan tama naman, kaya nga nagtanong sa'yo, kasi di ko kilala, tapos ako tatanungin mo. Balik na sagot ko dito. Bakit anong meron ba doon? Nagtatakang saad ni Austin sakin. Ang utak ko parang ilaw na nagliwanag sa aking naisip. Papuntahin mo dito, gusto ko ng coffee. Saad ko, tumawa lang ng mahina sakin si Austin, dahil sa yun lang pala ang gusto ko. Really, nagtanong ka para lang sa coffee mo? Di makapaniwala na saad nito sakin. Aba kasalanan ko ba na siya nga mo sumagot? Pamimilosopo ko sa lalaki. Agad na tinapak ni Austin ang aking bibig.
Yang bibig mo, napakadaldal at pasmado kahit kailan talaga. Saad nito na tila naubusan na ng pasensya. Tumawag sa telephone si Austin. Para ipadala ang coffee ko. Naisip ko na para makabawi, at malaman na din ni girl kung saan siya lulugar, ay umupo agad ako sa lap ni Austin. Nagulat pa ang lalaki dahil sa sakto ang pag-upo ko kay Austin. Bamulong pa ng mahina ang lalaki sakin dahil sa ginawa ko. Viana, anong game na naman ta? You make me ano? Kaya umalis ka sa inuupuan mo. Magagalit na malapit na, tila hirap na saad ni Austin kay Viana. Umiling lamang ako, dahil sa di ko pa nagagawa ang naiisip ko. Saktong inaayos ko pag-upo ko sa lap ni Austin, ay siyang pagpasok naman ni Kayla. Nagulat pa ito sa aming posisyon ni Austin. Yan, tama yan, tignan mo kung sino ang nagmamay-ari kay Austin. Sinadya ko pa na kunwari aayos ng upo. Naging parang di comfortable si Kayla sa nakikita. Now nakita na niya kung sino ako, at huwag niya dapat pagtaasan, dahil unang-una wala akong ginawa sa kanya. Kung tutuusin pa nga ako pa dapat ang magtaray ng ganun eh. Dito mo ilagay. Saad ko dito, dahan-dahan na lumapit sakin si Kayla. Dito, what's your name? Tanong ko. Tila kinakabahan na ang babae, dahil sa pagtanong ni Viana. Tumingin pa ito kay Austin na parang nagsusumbong na. Don't be shy, di ako kumakain ng buhay. Na nabunot nga lang. Pasimpleng saad ko dito, dahil doon, ay tinapik ako ng mahina ni Austin. Hinayaan ko lang si Austin, at ang aking naisip ay ibaba ng dahan-dahan ang aking mga kamay sa tiyan ni Austin, kahit na nakaupo ako dito. Okay, mukhang nahihiya ka, okay na ako sa coffee. Nagmamadaling umalis naman sa office si Kayla. Ano yun? Medyo iritadong saad ni Austin sakin. Nagkunwaring di ko alam at ngumiti dito. Easy, pinakilala ko lang sarili ko sa Kayla na yon. Mukhang di ako kilala eh. Sagot ko kay Austin. Ilang minutes lang ay bumalik na ako sa aking chair. Busy ako sa cellphone ko. Habang si Austin ay may inaasikaso sa laptop niya. Napansin ko naman na panay ang ilaw ng cellphone niya. Agad ko na kinuha yun nang di napapansin ni Austin. Sobrang busy kasi, kaya di na niya namalayan na hawak ko na ang phone nito. Nagtungo agad ako sa mga messages. Puro mga di nakasave na number ang nandoon. May mga manggilan-ngilan na nangungulit na lumabas naman uli daw sila. So totoo nga na madaming babae itong si Austin noon pa man. Nagbasa-basa pa ako ng ilang message na galing sa mga babae. Ang ilan nangangamusta lang, pero maya-maya lang nag-flirt na sa kanya. Aba mabuti at di niya nire-replyan, ayusin niya lang. May isang message na nakaagaw ng pansin ko. Mukhang kilala ko ang pangalan ng may-ari ng number. Oo, naalala ko na ito yung babaeng nagbuli sa akin noon. Kesyo di daw ako gaganda. Napupuri lang daw ako dahil sa mga parents ko. Di totoo yun di ko nga close ang mga magulang ko. Ako nga sinisisi nila eh. Based sa mga messages nito, inaaya niya ang lalaki. At sa mga reply naman ni Austin, makikitang walang interest si Austin. Naisipan ko na pakiligin lang ng saglit itong dati kong kaklase. Nag-reply ako sa message ng babae na, "Hi, free ka ba today? Maybe later night." Laman ng message ko sa babae. Busy pa din si Austin, kaya di niya alam na may ginagawa na akong kalokohan. Sumagot agad ang babae. For real, nag-reply ka din sa message ko. By the way, sa social ko nireplyan ang babae. Naisip ko na sa dulo ay isesend ko ang picture ko. Mukhang nagulat ba kita? Kunwaring sagot ko sa message ng babae. Agad na sumagot ang babae, mabuti na lang at mabilis mag-reply ang babae. Kundi malalaman agad ni Austin kung ganon. Yes, matagal na akong interesado sa'yo. Laman ng message ng babae. Habang ang nasa sa aking isipan ay tumatawa na, halos parang gusto ko tumawa ng malakas, dahil kinikilig na ng husto ang ka-message ko. Aba sa sobrang excited ng babae, siya na nag-set ng place. Syempre di ko papayagan si Austin. Mas lalong nag-init ang dugo ko bigla sa babae. Bakit? Nag-send ng picture kay Austin. Sinasadya ata nito ipakita ang cleavage nito. Aba sinusubukan ako nito. Mamaya ko pa sana i-send ang picture ko. Kaso ubos na ang pasensya ko. Nag-flirt na siya, katulad ng ibang nagme-message kay Austin. Nagpicture ako ng nakawaki,
At agad ko iyon sinend sa babae. Nagsin agad ito sa message. Hindi na nag-type muli ang babae, nang makita ang picture ko. Baka natauhan na, at least napakilig ko siya ng ilang minuto diba? Tumawa ako ng mahina, kaya humarap sa akin si Austin na nagtataka. Nakita niyang hawak ko ang phone niya. Agad niya iyon inagaw sa akin. Nang makita ni Austin ang ginawa ko, ay napahilot ito sa sentido niya. Nag-peace sign naman ako. Baka di na ako diligan nito. It's okay, now siguro di na manggulo yun sa akin. Nagpahinga ako ng maayos nang marinig ko ang sabi ni Austin. Inantay ko na matapos si Austin sa kanyang work. Nagstay pa ako sa office niya. Di na nga bumalik yung babae, iba na ang nagdala, siguro nahiya na sa inaste niya sa akin. Anong gusto mo? Baka gutom ka na? Tanong nito sa akin habang nakatutok sa laptop niya. Nakatingin ako dito, napakalakas maka-attract ng babae. No doubt kaya madaming naghahabol dito, plus single pa. Pero ngayon, no he's my man now. Humarap ito sa akin nang mapatagal ako ng sagot sa tanong niya. Yung dating favorite ko na bilhin, alam mo yun diba? Tanong ko dito, marahang tumango naman ang lalaki sa akin. Naiinip ka na ba? Pwede ka muna mag-sleep, doon sa room. Turo nito sa room kung saan may ginawa kaming kababalaghan. Umiling naman ako, dahil may naiisip na naman ako na kalokohan. No, nagbago ang isip ko, parang ayoko na nung pinabili mo, iba na kasi gusto ko ngayon. Agad napatingin na naguguluhan si Austin. Alam mo napakadami mong kalokohan no. Siguraduhin mo na panindigan mo yan. Saad nito sa akin, nakatingin ito ng straight sa aking mga mata. May pinindot na button si Austin, at kusang nag-lock ang pinto at ang kanyang office, ay biglang naging dim ang lights. Hala seryoso na talaga siya this time. Di tayo papatalo syempre, agad ako na umupo sa mesa niya. Hinatak ko agad ang kanyang necktie, inilapit ko ang aking mukha sa lalaki. Mukhang paglaban si Austin, agad na sinunggaban ako sa aking labi. Napaka-aggressive ng kanyang halik. Napapahugis o ang aking labi, dahil sa tuwing kakagatin nito ang aking labi. Dahil doon ay nagbigay iyon ng excitement sa akin. Sa aming paghahalikan, ay tila nag-eespadahan ang aming mga labi, habang ang mga kamay ni Austin, ay naglalandet sa aking mga binti. I whisper silently, dahil takot ako na marinig kami ng mga empleyado. Don't worry baby, di kanila maririnig. Paninigurado nito sakin, siguro nahalata nito na parang nag-aalinlangan ako. Why are you scared baby? You look like a tiger earlier when you challenged me. Safe ba talaga? Baka mamaya may ano. Kinakabahan kong saad dito. Ngunit tumawa lang ng marahan ang lalaki. Don't you trust me? And besides ako lang dapat makakita niyang gorgeous body mo. Napapikit naman ako sa paglandas ng mga kamay nito sa aking katawan. And panindigan mo yan. Nanahimik ako sa laptop ko, mag-aaya ka tapos kakabahan ka. Pang-asar nito sakin. Aba huwag ako nito. She challenged di ako actress, naninigurado lang naman ako kanina. Inabot din kami ng ilang oras sa aming mga kalokohan. Ilang beses tumawag sa telephone ang may dala ng pinabili ko. Itong si Austin habang nasa aking likod at nagtatrabaho, ay ako ang pinasagot sa telepono. Bigla ako nahiya sa mga pinaggagawa namin kanina, nang makapasok ang may dala ng order, mukhang suspicious ito sa amin. Hindi rin ako makatingin ng maayos, dahil I'm sure baka narinig nito ang ginagawa namin. Bumalik lang sa harap ng laptop si Austin, na parang wala kaming ginawa kanina. Nakasimangot ako habang nasa harap ko ang pagkain. Kasi naman nakakahiya talaga yun. Masama ang nakasimangot sa harap ng food Viana. Bilin nito sakin. Tinarayan ko lamang ang lalaki. Habang kumakain ako, ay biglang nag-message sakin ang mommy. Base sa message nito galit ito, pinagmamadali ako nito na umuwi. Agad naman akong nag-ayos nang matapos ako sa pagkain. Ayaw kasi ni Austin na hindi inuubos ang food. Napakayaman pero napakakuripot. Uuwi ka na? Tanong nito sakin, habang nag-aayos, dahil ayoko na umuwi na mukhang nakipagsabang. Tiyak na magrarap na naman yun si mommy. Yep, nag-message si mommy, baka may importante na sasabihin. Saad ko dito. Inantay ko saglit si Austin. Dahil sa ihahatid niya daw ako.
Hindi sana ako papayag, dahil sa baka magtalo na naman kami ni Mommy. Kesyo di ko daw pinapasok yung tao, nakakahiya daw. Hatid kita. Umiling ako pero, wala na din ako nagawa nang tumayo ito, at dinala ang coat. Nagpumilit ito na ihatid niya daw ako. Sinabihan ko dito na sa harap na lang ng aming bahay niya ako ihatid. Di pa sana papayag kung di ko lang sinama ng tingin, di ito papayag. Agad na sumalubong sa akin ang aming maid, upang kunin ang bag ko. Ang Mommy, tanong ko agad dito. Andoon sa sala iha. Turo nito, agad ako nagtungo doon. Mom, ano pong meron? Naguguluhang tanong ko dito. May mga basag na vase na nagkalat sa sahig. Wala pa siguro ang daddy, kaya hinayaan lang nila si Mommy. Kapag gantong nagbabasag si Mommy, ay walang gustong lumapit, dahil takot na baka masanghalan sila nito. Ay ang ate mo kainis talaga, tinakasan ng asawa niya dala ang anak nila. I don't know bakit ganto ang reaction ni Mommy, dahil doon baka may reason si ate na mahalaga, kaya niya ginawa iyon. Dahil lang doon Mommy, pinauwi niyo ako. Tak ang tanong ko dito. Bastos ka siguro may kinalaman ka, kaya nawala ang ate mo. Ano sinulsulan mo ba? Pagbibintang nito sakin, dahil doon ay shock ako ng sobra. Aba nakipag-jack and poy lang ako kay Austin, tapos pag-isipan pa ako na may kinalaman ako sa pag-alis ni ate. Anong kinalaman ko doon? At ano naman kung iwan ni ate yung asawa niya? Di gagawin ni ate yun kung walang reason. Mahirap sa inyo basta mayaman gustong gusto nyo Saad ko sa aking mommy, masyado na sila kung ituring nila ang ate, parang pera sa bangko na pwedeng pagkuhaan. Kesyo mayaman ang napangasawa ng ate. Ay akala nila pwedeng pagkuhaan nila ng pera ang asawa ni ate, di ako boto sa asawa ni ate noon pa man. Napaniwala lang ako na okay yung asawa ni ate. Kasi sabi ni ate sakin mabait naman daw ito sa kanya. And all this time mali pala, siguro ayaw lang ni ate na mag-worry ako sa kanya. Ikaw ang may pukana nito, kaya pati ate mo gumagaya sayo, suwail na anak. Tumayo ito kahit madaming broken glass. Lumapit ito sakin, at sinampal ako ng malakas. Hindi ko inaasahan yun, dahil ito palang ang pangalawang beses na sinampal ako ng ganon ni Mommy. Noong una nung sinisi niya ako sa pagkawala ng bunso namin. Nakahawak ako sa aking pisngi, na sa tingin ko ay namula ito ng sobra sa ginawa ng Mommy. Kahit ang mga maid ay nagulat doon, gusto man nila umawat di nila magawa dahil sa takot. Lalo nyo lang ako binigyan ng dahilan, kung bakit ako ganto sa inyo. Umalis ako nang umiiyak doon, bago pa ako makalabas ay narinig ko pa na sumigaw ang Mommy. Ikaw, bumalik ka dito, punong-puno na ako sayong bata ka. Sigaw nito, diretso lang ang lakad ko papalabas. Nakita ko pa na nagpark si daddy ng car niya. Hindi ko ito pinansin kahit na tinawag ako nito. Kahit naman ang daddy ay hindi kakampi sakin, tikom din ito pagdating sakin. Sumakay ako ng car ko at pumunta akong bar, gusto ko mapag-isa at makapag-isip-isip ng maayos, gusto ko ng tahimik. Kahit maingay ang bar, ay parang comfort zone ko na iyon. Sa tuwing may problema ako, ay doon ang takbo ko. Hindi ko tinawagan si Natalia dahil sa buntis nga ito, hindi ito pwede sa mga usok. At si Austin naman nahihiya ako na magdrama dito. Ilang oras din ang ginugol ko sa bar, at nakikipagsayaw din ako sa ibang nakakasalamuha ko. Ang iba ay pasimli na humahawak sakin. At agad ko naman iyon tinatabig, o di kaya umiiwas ako agad. Medyo tinatamaan na ako ng kaunti, nang maramdaman ko na umiikot na ang paningin ko. Pasuray-suray naman ako na bumalik sa aking table. Hindi ko agad napansin na si Austin pala ang lalaking pumasok mula sa entrance. Dinuro ko pa ito. Hoy, bakit andito ka? Siguro babae ka. Duro ko dito. Ngunit nakatingin lang ito sakin na walang emosyon. Get up, iuuwi na kita, bilasan mo. Saad nito sakin. Ayoko umuwi doon, may masamang tao doon. Paiyak na saad ko nang itayo ako nito. Doon na lang muna ako sa mansion mo. Pagsuhestyon ko dito, wala naman itong nagawa, at dinala na lang din ako doon. Habang nasa kotse kami, ay ako naman itong bumebuelo na susuka. Please lang Viana, huwag mo ituloy ang gagawin mo. Pagpipigil nito sakin.
Eto naman masyadong nervous, niloloko ka lang eh, tumawa naman ako ng mahina, dahil sa kita ko sa mukha ng lalaki ang kaba kanina. Akala ko ba nakauwi ka na? Bakit nasa bar ka? Sunod-sunod na tanong nito sakin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. Nakakahiya na sa kanya pa ako mag-open, nasanay ako na si Natalia ang lagi ko kasama sa gantong pangyayari. Nakatingin ito sakin na tila inaante ang explanation ko. Wala, trip ko lang mag-bar. Sagot ko kay Austin. Mukhang hindi kumbinsido si Austin sa sagot ko, kaya masama ang tingin nito sakin. Liar, may problema ba? Malambing na tanong nito sakin, kung official boyfriend ko ito, napaka-caring din ito, kuripot lang. Gusto ko mag-open pero may kung anong pumipigil sakin. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, tila di narinig ang tanong ni Austin. Hindi na din nagtanong muli si Austin, mukhang nakuha na nito na meron nga na problema ako ngayon. Di ko na maalayan na nasa mansion na niya pala kami. Basta ang alam ko buhat ako nito, na pang bridal style. Di na ako gumising syempre, na-enjoy ko ang pagbuhat nito sakin. Ang mga muscles nito na napakaganda ng hubog ay ramdam ko, at naamoy ko ang nakakaakit na amoy nito. Nang ilapag ako nito sa bed, ay hinatak ko ito. Bamulong ako kay Austin. I want cuddle, please. Pagpapakyut ko dito. Pumayag naman si Austin at tumabi sakin, niyakap ako ng mahigpit nito. Pakiramdam ko ay nasa safe zone na ako, siya ang comfort ko sa mga oras na ito. Ang aking hiling ay magkaroon kami ng label, ayoko ng ganito walang kasiguraduhan ang lahat, baka paggising ko hindi na ako ang piliin.